Aminadong nabaon na sa utang at nasabayan pa po yan ng pagkalulong sa online sugal. Itong mag-asawang sina Laila at si Bruno. Ang utang po kasi nila ay umabot na raw sa tumataginting na 180,000 pesos. Malaki-laki na ha. Ayan, bukod po kasi sa pagkalubog nga sa utang, madalas din daw na pagmula ng pagtatalo, ang pagiging irritable na nitong dalawa na nauuwi na rin lagi sa bangayan, sa mga sigawan. Kaya ang ending, nag-desisyon na nga pong itong mag-asawa na tumigil na sa online sugal. Lalo't ikakasal daw sila noong mga panahon na yon. Ang kaso, yan, ang kaso, yung inakalang pagtigil sa dating bisyo nitong si Bruno na nagpabaon nga rin sa kanila ay lihim palang binalik-balikan. Ang dahilan ni Bruno para raw mabigyan ng magandang singsing. Itong si Laila sa kanilang kasal. Naku po. Kaya kausapin na nga po natin mula po sila sa Cavite. Ayan. Si Laila. Laila, magandang tanghali sa'yo, Laila. Magandang tanghali po. Linawin lang po natin, hindi po si Laila Chicadore yung kausap natin, ha? Magkapangalan lamang po sila. Ayan, pero ito, Laila, gaano na kayo katagal na magkarelasyon nitong si Bruno? Bale, 2 years po kaming mag-boyfriend, tapos 1 year na halos kaming kasal. 1 year na kayong? Kasal. Bale, 3 years na po. Oo. Okay. Kasal na kayo. So, natuloy ang kasal. Ayos po. Oo, ayan, natuloy din naman pala yung kasal, pero bago nyo na achieve yung pagpapakasal na yun, dumaan na nga ba kayo doon sa problema na marami kayong naging utang? Ano ba ang mga pinagmulan ng mga utang-utang na ito? Meron ba nagkasakit o naging nabaon sa 5-6 kasi marami rin dahilan o talagang yung pagsusugal na agad yung dahilan? Bale, bukod po kasi sa pagsusugal, nag-move out po kasi kaming dalawa. So may mga binili po kami, mga aircon, mga ganyan. Binabayaran pa po namin yun. Pero ang pinakamalaki po talagang utang is yung sa sugal and yung sa laro. At aminado kayong dalawa na parehas kayo na nahumaling dito. Opo, pero nung time po wala naman pong utang. Ano no? Nung nagsusugal din po ako, wala pa po kaming utang noon sa laro. Oo, kumbaga laro-laro lang. Pero habang ginagawa... laro-laro lang. Pag kami extra po, ganyan. Pero habang ginagawa nyo nga yan noon, may mga trabaho naman kayo na napagkukunan. Yes po, meron naman po. Oo. Hanggang ngayon ba meron kayong mga trabaho? Sa ngayon po si Mr. po meron. Ako po yung wala pa. Okay, pero sa ngayon ba, honestly, Laila, ikaw ba ay sige pa rin sa tawag mo rito, sa paggamble, ha? Sa pagsusugal? Ay, hindi na. Hindi na? Hindi na po. Almost 1.5 year na po akong nag-quit. Ano ba to? Ibig sabihin matagal na. Kayo ba mga legal ba o mga illegal pala yung mga online sugal na pinapasok nyo? O pumupunta pa kayo sa mga kasino? Mga online lang po. Oo. Online lang. Alam nyo pa ba kapag legal o illegal? Hindi. Basta, Hindi na po kami siya. kasi minsan meron na Laila yung mga mga magte-text lang sa'yo. Nakaka-receive ka ba nun? Opo, may Yung tapos may mga ganun. Oo. Ayan, yung pagka pinindot mo yung kapag pinindot mo yun, ayun na. Oo. Well, I don't know, kasi ako nakaka-receive din from time to time. Oo, yung mga ganyan. Okay, eto naman, sa kabilang linya rin po natin, itong si Bruno. Bruno, magandang tanghali sa'yo. Bruno? Hello po, naririnig po ba ako? Naririnig kita. Ako ba? Naririnig mo? Naririnig. Opo, Kuya Poy, hello po. Magandang umaga po. Oo, magandang tanghali sa'yo ha, Bruno. Magandang tanghali po. Kumusta naman ang holiday mo? Nag-uusap na kami ni Laila kanina. Narinig mo yung pinag-usapan namin?
Opo, opo, naririnig ko po. Okay naman po yung holiday. Ito po, magpapahinga, sa totoo lang po, magpapahinga na po sana ako ngayong Mm. ngayong mga oras. Pero Oo. yun nga po, kasi po, pang graveyard po kasi yung pasok. Pasok ko Oh, po. okay. Naku, maraming salamat naman at, tinanggap mo pa rin yung, tawag na 'to 'no. Pero kasi Opo. yun nga merong, sinasabing, naging problema kayo nitong si, Laila na medyo malaki-laking, halaga na rin o yung, inyong Opo. mga naipon. Ayan, pero nag-umpisa naman daw talaga ito to be fair, ay nung bumukod na kayo dahil nagpakasal kayo, Opo. tama? Bumili Opo. kayo ng mga kagamitan sa bahay para sa pag-uumpisa, habang mga nagtatrabaho kayo parehas. Tama, Opo. Bruno? Opo, tama Ayun. po. Nga lang medyo ano ba 'yun, kinakapos-kapos sa pambayad o naengganyo lang rin talaga? O kasi kailangan malaman natin, ano ba, naimbita lang o may hilig na talaga sa pagsusugal din, Bruno? Ano po, sa totoo lang po, parang nung tumigil po yung asawa ko po na magsugal na, Hmm, parang tumigil na rin po ako doon. Pero ano po, parang minimal lang po yung pagtigil. Parang alam oo. niya pa rin na humihingi pa rin ako sa kanya paunti-unti. Pero yun nga Mm. po, May yung limit ano po na. kasi yung, opo, parang nag-limit po ako. Tapos, Oo. kasi alam sa totoo lang po, kuya po, yung pagsusugal po kasi parang yung magiging pagka nalulung ka po, parang yung parang naengganyo ka. Mm. Kaakibat na po nun yung pagsisinungaling. Kaya Oho. po minsan po ang nangyayari, yung sinasabi ko minimal, minsan po hindi na po totoo. Minsan medyo malaki-laki po yung Mm. pagsusugal. Pag Oo. natalo, yun, wala. Sabihin ko Mm. lang sa misis, konti lang naman yun kasi nga, Yeah. po. Mm. Opo. Bruno, yun nga, yung sabi mo, no, konektado na, napapasinungaling ka na, nagsisinungaling ka na kay misis no mga panahon na yun. Pero hindi mo pa alam na kailangan syempre may limit ka. Kailangan daw kapag ka ikaw ay maglalaro, magsusugal, hindi mainit ang ulo mo o nakapahinga ka naman ng maayos. Kumbaga, maglilibang ka lang. Oo, tapos may Mm. limit lang rin yung ilalagay mo. 'Di ba? May mga Opo. ganoon kasi. O hindi puwede Eh, yung sagad-sagad. Opo, yun nga po eh. Kasi po, syempre parang apektado na rin po yung emotionally kapag, syempre, pag di po Hmm, nananalo. Kaya, yun, parang inassess ko din po yung sarili ko na, ay, okay, parang nalululong na nga ako. Tapos, ganun. oo. Ayan, Yun po. oo. Alam mo ito si, Abigail Enriquez, sabi niya, "Bruno, magkano ang naipatalo mo nun?" Okay. Eto, Sa, gawin na lang na Opo. i-rephrase natin yung, tanong na yan ni Abigail. Magkano yung pinakamalaki mong naipatalo sa isang upuan lalo na nung lulong na lulong ka pa, Bruno? Ay, siguro po yung pinaka-maalala ko po yung Yung pinakamasakit, siguro, 20K po sa isang lang, parang 1 hour. 1 hour lang po. isang oras lang yon na nakikipambuno ka, babawi ako, yung pala, Opo. Parang pinamigay mo na. nag-start po siya sa 2,000 lang. Sabi ko, babawiin ko 'to, kailangan ko Hmm. Tapos yun, 'di na po nabawi hangga't sa lumaki na po na. Tapos yan yung sinasabi mo na isa sa mga eksena kung kailan sinabi ni tinanong ka ni Laila na, "O magkano ba yung hindi maliit lang." Yan na ipatalo mo. Opo, parang gano'n po, parang gano'n po. May kinukumpir na. Maliit na lang magagalit ka na sa akin. Ayan, yun pala yun. So, konektado na nga rin sa pagsisinungaling, ano. Pero ito rin ba Opo. yung pagkakataon na siyempre masakit yan, pinaghirapan mo yan eh. At ikaw naman nun, hindi mo pa alam yung disiplina, lalo na nga sa paglalaro na sa mga ganyan, ano. Opo. Diyan ba natuto ka na agad? Masasabi mo bang swerte ka at natuto ka rin agad, nagising ka sa katotohanan, Bruno? Opo, sa totoo lang po nung parang siyempre dumating po kami sa point na grabe na parang na-discover niya na po lahat-lahat ng mga Hmm, utang ko. Kasi po ang nangyari po parang multiple na parang online loans yung mga hmm, hinihiraman ko para pangtaya. mm. Tapos yun, medyo parang kumukupit na rin po ako sa Naku po, sa sahod ayun ko na. po. Ganun. Ayan na. Tapos yun Hmm. po,
hanggat sa naipon po, ang naging problema po namin yung mga online loans po na naging monthly na naging confident po din kasi ako na kala ko kaya kong bayaran. Tapos yun, dumating po na nahuli niya ako na nakita niya po na may gano'n na po akong kalaking utang. Nagbabayad-bayad Doon na ka. po, Ibig sabihin, doon na po dumating sa kami punto na yung sinasahod mo, halos ipambabayad mo na lang. Ganun. parang medyo hindi ko na po pinapahalata kasi tinatry ko pa rin pong i-cover kay Mrs. yung gano'n. Oo. Pero yung iba yung iba naka-standby na rin na yung mga utangan mo. Oh, naka-standby hindi man sa Opo, sugal yun. pero standby ka lang baka Oo, alam mo na. yun po. Yung mga online loans po yun na naipon po. Okay. Ito balikan nga natin si Laila. Ayan. Laila. Yes po. Oo. Alam mo, sasabihin nga nung iba, no, kapag ka napapakinggan yung kwento nyo, parehas naman kayo nagsusugal. Bakit naman sisitahin mo pa yung isa? But of course, kailangan meron nag-check. 'Di ba? Sandali. Opo. Pero sana, sino ba ang unang nang engganyo? O parehas na talaga kayo marunong bago pa kayo pumasok sa relationship nyo at naging mag-asawa pa nga? Actually, hindi po ako marunong talaga before. Siya lang po yung nagturo sa akin. Oo. Ayan, kumbaga parang paglilibang lang nung una. Magkano naman, kung ang tinanong ko kanina kay Bruno, magkano yung pinakamalaki niyang naipatalo na nagsinungaling pa nga siya sa'yo. Pero nalaman mo naman na yan, Laila. Opo. Ikaw naman, magkano yung naalala mong una mong naipanalo na naengganyo ka talaga? Na parang naisip mo, parang, uy, pwede tong extra income Bale, nung nagsusugal po ako, nakaantabay pa rin siya. So, dalawa kami. Napanalunan namin pinakamalaki is 10K. Oo, yan yung first time na nakatikim ka ng Yes ganong po. halaga. Yun lang ba ang first and only time ba yan? Hindi na nasundan? O meron pa naman? Hindi naman. Minsan po kasi, hindi na siya nagsusugal. Nagsusugal pa rin ako. Uy, So, ganon? parang equal lang talaga kami na, may force. So ibig sabihin parehas talaga kayo nagkaroon ng problema. Yes po. Okay, hindi na tayo magbabanggit dito, no, kung ano nga yung mga isinusugal nyong yan. Basta sa ngayon, kumusta ba ang para naging therapy nyo naman sa isa't isa? Dahil dumating ba sa punto na meron ng hiwalayan na pinag-uusapan? Hindi na tayo makakaahon dito. Bahala ka na dyan sa mga utang mo. Bahala na ako sa mga utang ko. Tigilan na natin ito. Dumating ba sa puntong ganun? Laila? Yes po. Actually, before ko po malaman yung malaking utang talaga, meron na siya naging utang before pa. Parang nahuli ko na yung una naming utang, 17,000. As in, galit na galit ako kasi naubos yung parang savings namin, 17,000. Kasi ang nangyari, pagka-utang niya, sabi ko, sige, bayaran na natin lahat ng utang para mag-start tayo ng fresh. Wala na talaga tayong utang. Ganyan. Kahit yung mga aircon, binayaran na namin. Yung mga panimula nyo nung bumukod kayo. Opo. Okay. Kasi binayaran na namin lahat. Nga lang? Yun nga lang, parang after noon, nagkasakit na yung anak namin, ganyan. Tapos, nag-propose siya sa akin. Tapos nun, yung kinasal kami, parang nakita niya siguro na ang dami naming gastos. Ganyan. Tapos wala pa kaming ipon. Kaya siguro nainggan niya siya ulit na magsugal. Baka sakali daw eh. Opo, baka sakali. Tapos, meron pa po siyang nilalaro online game na nagta-top up siya para lumakas yung karakter niya. Okay. At yun, binaan niya po sa sugal ulit. Ayan, pero from there, yung transition ninyo ngayon, so meron pa rin. Sabi nga ni Bruno, paminsan-minsan sumisilip-silip pa rin ako, naglilibang pa rin ako, Kuya Poy. Ayan, pero Bruno, ikaw ba masasabi mo na natuto ka na talaga
doon sa Hello po. masamang maidudulot kapag ka wala kang disiplina rin? O may limit ka na ba ngayon? Malakas ka na ba sa pagpipigil sa sarili rin? Ano po, hello po, naririnig niyo po ako. Yes, narinig kita katulad pa rin kanina. Opo. Ano na po, totally wala na po. Wala Tinanggal na. ko na po sa Oo. sistema ko na po talaga. Mm-mm. Kasi po, naawa din po ako sa misis ko po. Tapos at the same time, naawa din po sa sarili ko na minsan napapatanong ako bakit madami na sana kaming mga na-invest ba sana. Pero yun nga, parang dahil din sa akin. Mm-mm. Ayun. Pero yun po, nawala ko na po sa sistema. Minsan po, parang siguro yung pagsilip na lang po na ginagawa ko is kapag nakapanood ako ng mga nag-online stream. Oo. Nanonood lang po. Nood na lang. Nalilibang po. Opo, yun na lang. Mm-mm. Pero yung mismong tataya, hindi na po. Di ka na tumataya? Opo, hindi na po. Totoo? Totoo. Di ka Opo. tumataya, Naalala. Bruno? Opo. Pustahan Naalala tayo. po. Pustahan tayo, tumataya ka pa. Oh. Hindi. Akala ko Saka ano po, akala ko Wala po kakasaka yun. eh. Akala ko kakasaka pa, Bruno. Di pumusta pa rin nga. Oh. Ayan na nga sinasabi. Ayan, pero ano naman, syempre, meron kang mga oras na yun nga, meron kang oras noon na iginugugol sa pagsusugal mo noon. So, sa anong pinalit mo doon? Na mas naging productive ka ba? Medyo mahirap din ba yung transition? I-ano mo nga sa amin, kwento mo nga sa amin para sa mga gusto na rin na magbago at mag-limit or disiplinahin yung kanilang mga sarili. Hindi, yun po kasi, yung oras po kasi ng pagsusugal, mabilis lang po kasi talaga siya kung tutuusin. Mm. Parang, siyempre, parang isang oras or 2 oras ka lang nakastandby. Yung tawag dito, parang napalitan ko po siya ng parang, mas inano ko lang po yung sarili ko, ituon ko po yung, sa ibang bagay po, like, kasi po gamer din po ako, naglalaro na lang po ako ng mga online games po, pero hindi po online sugal. Online games na lang po yun, mga ML, mga ganun po. May mga nakakalaban ka, ganyan. Pero not necessarily may mga ganun pustahan. Okay. Wala na po. Parang lang po. Mm-mm. Plain na laro na lang po talaga. Nagbabasa-basa ka ba ng mga libro? Ganyan. Ay, hindi lang po. Kasi yun po, nag-focus na lang din po ako sa work po, since work from home po. Kaya, Oo. yun. Tapos yun, oras po sa family. Yan. Nakakapag-exercise ka ba sa loob ng bahay? Nakakapag po? Nakakapag-exercise? Ayun nga po, yan. Oo. Isa po yan. Oo. Subukan ko din po mag-exercise. Oo, kasi 'di ba marami talagang magagawa. Pwede kang katulad niya, nag-uulan na naman ngayon. Tsaka mo lang marirealize, naku, barado yung alulod. Oo, pero nung mga araw na maganda ang panahon ni hindi mo yung iba Bruno, yung iba hindi naisipan na sige, maglalaro lang ako rito. Oh, magbabakasakali lang ako rito. Yung alulod pala nila ay mga barado. Oh, pagdating ng ulan, ayun, tsaka nag-aakyat sa bubong. 'Di ba? Opo. Ganoon 'yun eh. Ang dami sanang mga oras na nagagamit. And then, yun nga, physical exercise. Ayan, pwede nating gamitin 'yan bilang pamalit doon sa oras na 'yun. Subukan mo rin 'yan, Bruno. Ayan, para hindi ka rin lagi baka yung mata mo naman o kapag laro ka ng laro, magka-diferensya naman, di gastos din 'yan. 'Di ba? Kapag nagkagrado ka. Laila, ito balikan na muna natin si Laila. Laila, sa estado ngayon ng relationship ninyo, nitong si Bruno, masasabi mo bang nakaalis na kayo doon sa parang napakalalim na lubak na kinalaglagan ng inyong relationship? At kumusta na yung sinasabi ninyong 180,000 pesos na naging utang? Nabayaran na ba yun? Nagkakaroon na ba ng solusyon o hanggang ngayon hinahanapan pa rin ng ng itatapal dyan? Actually, parang hindi pa naman po fully kasi parang may natitira pa po kaming almost 50,000, mga ganyan po yung natitira naming utang. Oh. Tapos syempre po yung tiwala, parang hindi naman po ganun siya kabilis na maibalik.
Tiwala kanino ito? Pero Tiwala sa partner mo o tiwala? tiwala po sa partner. Okay. Ayan, kasi Pero meron... unti-unti naman po. Kasi kailangan naman po talaga naming ayusin unti-unti. Yes, okay. Ayan. So talagang masasabi mo, although umamin na nga kanina, no, itong si Bruno na natuto rin siya magsinungaling sa iyo dati, ngayon ba kinakailangan mo pang i-check kung nagsisinungaling pa rin itong si Bruno at napapasugal pa rin? Opo, sinecheck ko po talaga from time to time kasi yung una nga po, yung unang beses niya magkaroon ng utang, Mm. parang napanatag ako na, ay baka hindi na to kasi parang nasampulan ko na eh. Parang namura-mura ko na kasi siya noon eh. Oho, oho. Kaya lang umulit. Di pa ngayon, Mm. sinecheck ko na talaga siya from time to time kapag tulog siya, ganyan. Mm. Okay. Kumusta naman ang mga naging relasyon ninyo sa ibang mga tao? Simula nung pagkalulong na yon, nalaman nyo rin ba dyan na meron yung mga, may mga nahiraman kasi dyan na meron kayong mga nakaaway? Meron ba mga ganon? Ang good thing naman po sa kanya, hindi Mm. po siya umuutang sa tao. Ayun. Umuutang po talaga siya sa different types. Mm, Ganyan. mm, mm, mm. Oo, sa legal na ano. Opo, Oh, sa... alam nyo, marami rin kasi mga nagkakasira, mga magkakaibigan. Ayan, na nagkakasira kung ano-ano ng mga nasasabi kapag ka hindi na nababayaran. 'Di ba? Sira na nga yung Opo. nag-aaway na kayo mag-asawa, may kaaway pa kayo sa labas ng inyong pagsasama ng mga kaibigan dahil nga sa nahiraman na utangan. Ayan, yung mga ganong eksena. 'Di ba? Oh, okay. Buti naman at hindi. Kumbaga, ang asikasuhin nyo na lang, aatupagin nyo ay yung relationship nyo sa ngayon. Pero alam nyo, para mas matulungan nga po tayo ngayong araw na ito, ay nasa linya natin si Dr. Camille Garcia, isang psychologist. Ayan, para tuluyan na rin na mabura na nga itong pagkalulong ni Bruno at ni Laila noon sa sugal. Well, sabi nyo nga, parehas kayo na tumigil na. Okay? Parehas na tumigil na, pero meron na nga lang bang certain, anong tawag mo rito, number of months na, okay, akala mo na nakalaya ka na doon sa pagkahilig mong yun, pero baka bumalik na naman. Ano ba ang masasabi dyan ni Dr. Camille? Dr. Camille, magandang tanghali po. Hi, magandang tanghali, Kuya Poy. Okay, ganito. Mm. Kasi alam mo, yung sinasabi nating gambling and it becomes an addiction. Pare-parehas yan. From chain smoking, from alcoholism, lahat. Pag tumigil ka, tapos abrupt yung tigil na ganyan, there's a tendency na sabi nga, di ba, nagkakaroon ng cold turkey effect. Yung para bang nagkakaroon ka ng possibility na magkaroon ng anxiety or depression. Yun yung titignan natin. Dahil kasi baka mamaya, para bang hindi mo nabigyan ng pagkakataon na kung ano yung kapalit mo doon sa ginagawa mong pag-gambling before. And then definitely, pagdating sa ganyan, siguro kung talagang hindi nila kayang mabigyan ng solusyon yung mga nararanasan nilang pagkabalisa o yung parang pagkalungkot o yung pagiging irritable nila, siguro talagang kailangan nila mag-seek ng counseling. However, alam mo, ang nakakatakot dyan, yung halimbawa tumigil ka na ng 2 to 3 months, ito yung sinasabi mo kanina po na kumisan yung paglalayag na after 2 to 3 months, bigla mong hinanap, tapos sumubok ka lang. Tapos pag subok mong ganun, parang eto na naman. Ang sarap Kaya na naman, doktora. Oo. Kaya kinakailangan talaga yung mga critical months na yun or usually after 8 weeks or yung 9th on the 10th week, super monitoring ka. Lalo na sinasabi nga niya, Laila, na na kinakailangan yung minomonitor mo rin siya. Pati ikaw din. Kasi baka mamaya, monitor mo, kahit wala, nagiging irritable ka na rin dahil kasi baka mamaya sabihin mo, baka meron na tinatago, baka ibang cellphone ang ginagamit, baka yung pag-alis, di ba, yung mga baka mo, talagang makakaresulta na sabihin na natin, maapektuhan pati yung relationship mo. Dahil kasi, dapat yan talaga palagi, 1, to acknowledge, 2, validate, and 3, assurance. Kasi kung walang assurance na nangyayari dyan, syempre parang ikaw, palaging duda ka.
'di ba? Yung mga ganung pagkakataon. Oh, nakakatuwa naman po dito sa couple natin, Doktora Camille, kasi ina-acknowledge nila yung naging pagkukulang ng bawat isa as an individual na nalulung noon at as a partner, 'di ba? Mm. Pagkatapos ano nga po yung kasunod nung acknowledgement na sinabi ninyo? Validation. Ayan, validation. O, ayan. Oo. Nandun na po ba sila sa stage na yan? Na, ayan nga, Siguro, chine-check nila ah, yung isa't isa? bina-validate, tama. Ang nagba-validate Mm. yung babae. So, Mhm. pero pagdating sa ganyan, kahit papaano, may concern din yung lalaki na sasabihin niya. Kasi, syempre, no, hindi mo alam kung ilan yung percentage ng trust and honesty sa bawat isa. So, how would you consider yung percentage ng Mm. trust mo sa kanya at saka yung pagiging honest niya? Pag nakuha mo talagang sabihin mo, 100%, so validated na. What if hindi? What kung Oh. 70 or 60%? So, nandun pa rin yung pagdududa mo. So, Mhm. kailangan ma-validate mo rin yun na Mm-mm. talagang, hindi na talaga, wala na talaga. Yan. Okay. Bruno and Laila, lalo ka na Bruno, ikaw ba may gustong itanong kay doktora? Gaano ka nakatagal nga, Bruno, na tumigil sa pagsusugal mo pero nasa online gaming ka naman ngayon? Ano po, parang 5 months ago na po. 5 months Or na. 6 months, 6 months. Oh, Ganun. okay, nangangalahating taon na. So, ikaw ba ang feeling mo, Bruno, ay nakalabas ka na talaga, nakaalpas ka na doon sa stage nga, sabi ni doktora kanina, na parang sinubukan mo ba mag-online sugal minsan tapos na-enjoy mo na naman? Sumubok ka na? Simula po nung time po kasi na yung parang nahuli niya na po ako dun po sa malaking halaga. Mm. Pinigil ko na po talaga totally kasi halos hiwalayan na po Okay. talaga yun. Yung Oo. Natakot nangyayari. ka na rin. Natakot na po ako kapag Okay. Oo. So yan, Doktora Camille, ayan, kumbaga sabihin na natin medyo nakalampas na rin at malaki pala yung consequence na no, kaya nag-behave na talaga itong si Bruno. Masasabi ba po natin na nasa safe zone na siya? Oo, na umalis na doon sa ganong klase. Ikaw dalawa lang yan. Alam mo, malaking factor yung sasabihin natin Mm-mm. na talagang kahit papaano maganda kasi nandun yung control. Kasi yun yung tinatawag natin po na may insight ka na may problema ka. May Oh. insight. Ibig sabihin kasi, pag yung isang tao na regardless kahit anong mental health issues, pag hindi mo siya sinasabi o ina-acknowledge na meron akong naging problema, Mm-mm. yun yung mahirap na talagang gagaling ka or maaalis mo kung ano man yung bad habit na yan. Mm-mm. Or yung sabihin na natin, kaya mong ayusin na yung sarili mo. Yun yung nakakatakot dito yung parang sasabihin mo, ay wala, ano ko lang yun diversion ko lang yun ganon. Mhm. Pero yung sinabi niya na control niya, yun yung magandang factor para sabihin natin na talagang aayos siya at hindi na niya talaga mauulit yung mga ganong klaseng Oo. bisyo. Yes. So, tsaka Doktora Camille, biruin mo, papunta na pala sa hiwalayan yun. 'Di ba? Talaga nakakatakot. Oo, kumbaga Oo. nagulantang na rin talaga itong si Bruno. Ayan. Pero sana nga wag nang dumating sa ganyan yung iba pang mga tagapakinig sa atin. Doktora Camille, maraming salamat po ulit sa oras ninyong ibinahagi sa amin para mas lalo nating maipaliwanag yung ganitong klase na pinagdaraanan ng mga marami po nating mga kapatid ngayon at sa loob din ng kanilang mga relationships. Okay. Thank you, Ren. Opo, Doktora Camille, Bye-bye. pagka po may mga gustong magpa-konsulta, mga magtanong, papaano nga po ba kayo mako-contact, please? Okay, siguro kung merong katanungan, sige kayo magsabi sa. Pero anyway, meron kami FB page, yung The Clinic of the Holy Spirit. May Mm-mm. inbox doon. So kung may mga messages kayo na sa tingin nyo, hindi nyo pa kaya akong harapin at ayaw nyo magpa-schedule for counseling or appointment sa psychiatrist, you can send your parang mga concerns sa inbox ng The Clinic of the Holy Spirit. Mm. Tapos ngayon, kung sakasakali naman, you can text also 097777, 7 yon, tapos 15631. Oh, ayan. Maraming salamat po sa inyo ulit, Doktora Camille.
Thank you rin. Okay. Ayan. Ayan, Dr. Camille Garcia, ang ating lagi na lang naaabala. Pero lagi rin namang nagpapaabala para lagi na lamang na makapagbigay din ng kanyang mga opinion, ano? Ayan, yung professional opinion, lalo na sa mga magkakasirang mga relasyon. Pero, okay, Laila and Bruno, malinaw naman sa inyo yon, ano? So, nakita nyo ba na meron talaga magandang pag-asa doon sa ginagawa ninyong dalawa, Laila and Bruno? Do you agree, Laila? Yes po. Oo, kumbaga nakalampas na si Bruno doon sa stage at tuloy-tuloy na lang, wag na uling susubok, wag na uling titingin o kung sumubok man, wala. Kailangan, alam mo na, ang magiging kapalit niyan, kami ng anak mo. Opo. Ayan, mas malaking problema yan, pre. Di ba? Kakayanin mo ba yun? Yun ang di mo kakayanin matalo. Hindi ko po kakayanin po yun. Oh, hindi mo kayang isugal yun. Kaya naman ikaw, Laila, meron ka bang message para kay Bruno sa inyong mga pinagdaraanan na mga nalampasan na at ganun din sa mga patuloy niyong pinagtutulungan para maalpasan, magpasa hanggang ngayon? Go ahead, Laila. Ito na ang pagkakataon mo. Kagaya nga po ng sinabi ko sa kanya sa kasal, sasamahan ko po siya sa kahit anong pagsubok ng buhay namin. Kasi nangako na po ako sa harap ng maraming tao, sa harap ng Diyos, na gagawin ko po lahat ng makakaya ko para punuin yung bahay namin ng pagmamahal. Kung ano man po yung nagawa namin sa past, or kung ano man po yung nagawa na niya sa past, pinapatawad ko naman na po siya. Ayun lang po. Bruno, ikaw naman, ang espesyal na mensahe mo, assurance para kay Laila. Go ahead. At sa anak ninyo. Hello. Unang-una po, gusto ko po ulit kumbaga, alam ko, gusto ko lang po ulit humingi sa kanya ng tawad na, yun nga po, na dahil sa nagawa ko, nagkaroon pa ng lamat nagkaroon po ng lamat yung relasyon namin. Pero yun nga po, malaki pong factor po talaga na binigyan niya po ako ulit ng chance na yun po yung parang, kumbaga, para sa akin parang another life po yun yung binigyan niyang chance na yun. Kasi di ko po talaga alam kung ano pong mangyayari sa akin kung wala po siya. Kasi unang-una po sa lahat, siya din po yung nagbigay, silang dalawa po yung nagbigay sa akin ng pag-asa sa buhay. Kaya tuloy-tuloy lang po akong nagsisikap, nagpapatuloy sa pagtatrabaho or sa buhay. Yun po, unang-una, humingi ako ng tawad sa kanya at yun nga po, gagawin ko po yung makakaya ko na mas maging karapat-dapat na sa kanya. Yun lang po. Alam mo, Bruno, tulungan kita ha. Magbigay ka ng message para kay Laila. Sundan mo yung sasabihin ko. Sige Ha? po. Bruno, sabi mo, Laila? Laila, Laila, mahal? Laila, mahal. Hindi na ulit ako malululong sa sugal. Hindi na ulit ako malululong sa sugal. Pustahan pa tayo. Hindi ako pupusta. Patayo mo sabihin. Patayo mo sabihin. Ha? Mahirap na po. May pusta na naman. Pupusta. Ayun lang. Ayaw na talaga. Laila, mukhang ayaw na talaga nitong pumusta. Ayaw. Ay siya, sige. Maraming salamat sa inyo. Dito sa ating HEART, alam nyo naman ang mga ibig sabihin yan. H, half and half. E, i-evaluate muna. A, approve na approve. O R, re-reject. Or yung T, try again. Ano ba ang pipiliin ninyo na letrang yan para sa inyong relationship? Laila at Bruno. A ba? Approve na approve. Ano pa nga, alam mo, napakaganda ng sinabi ni Laila kanina, no? Na nung nagdesisyon siya na pakasalan ka, yung pangako niya noon, itutuloy-tuloy niya ngayon. Sa likod ng mga pagkakamali ninyong dalawa at pagkukulang sa isa't isa at sa inyong mga personal na mga pinagagawa, ay ikaw pa rin naman ang pinipili niya. Kaya Bruno,
Mais ka, ha? Opo. Ha? Opo. Salamat po. Wala ng tatay, ha? Hindi na pa. Stan. 27 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nako, yan na nga po ang kwentong ibinahagi nila Laila at Bruno para sa ating HEART.